Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers na ito ay pinipm niya sa ating FB page. Kung tutuusin, ang dami na nilang nakalinya na gawa natin ng tutorial video. So, ang mga kabuuan o yung mga kumpletong mga videos ay doon lang nakatambak sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. By the way, yung tema natin sa ating YouTube channel ay Tanong Nyo, Sagot Ko. So, therefore, lahat ng yun ay hindi natin alam kung saan galing at hindi ko gawa yung mga karamihang mga questions doon. Yun ay galing lang sa ating mga followers na sasagutan natin. At wala tayong katulad nito, wala tayong answer key. Sagutan lang natin ito. The product of two whole number is 36 and the ratio is 1:4. Which of the following is the smaller number? So ito yung ratio, ito yung product. Ibig sabihin nito, halimbawa hindi man natin alam yung dalawang numero. So halimbawa, yung isang numero ay A, yung pangalawang numero ay B. Kung i-multiply natin yan, yun na yung, ang sagot nito ay product, which is, ito yung 36. Ang given, yung ratio bali ay 1:4. Anong ibig sabihin ng 1:4? Bali ito ay meron siyang isa, ito naman pangalawang numero ay meron siyang 4. Kung i-multiply daw natin, ang sagot ay 36. Now, let's do solution number 1. Dito tayo sa, according sa choices. Yung mga nasa choices, isa yan ay mga smaller number daw. So, halimbawa, yung smaller number ay itong choice letter A, which is 3. Ilan ba yung i-multiply natin para maging 36? Yan siya. So, that is 12. 3 times 12, that is 36. Now, halimbawa na lang, yan ay by the way, dito muna tayo sa ratio pala. Yung ratio ay 1:4. So, kung 1:4, itong 3 at 12, hanapan lang natin ang greatest common factor, which is 3. 3 divided by 3, and that is 112 divided by 3, and this is 4. Therefore, ito na yun. Kasi yung ratio niya, itong 3 at 12, yung ratio niya ay 1:4. Kaya ang sagot dito ay itong 3. Try natin yung iba. Halimbawa na lang itong choice number, letter B, which is 4 yung smaller number. So, ano bang i-multiply natin sa 4 para maging 36? Diba? 9 yung i-multiply natin dyan para maging 36. Hanapan natin ng greatest common factor itong 4:9. Itong 4 at 9, kung maging 1/4 ba yan? Meron ba tayong greatest common factor maliban sa 1? Wala na. So, therefore, yung 4 at 9, hindi yan siya equal dito sa ratio. Hindi natin yan magagawang 1:4. So, i-out na natin yan. Dito tayo sa 8. Ano bang i-multiply natin sa 8 para maging 36? Wala man. Wala man tayong pwedeng i-multiply yan kasi kung 4, 32. Mas maliit pa. Kung dito sa 9 ay lalo namang ang hinahanap natin smaller number, lalo naman itong 12. So, therefore, ang sagot dito ay 3. Solution number 2. Let n para sa smaller number at yung bigger number natin, kasi yung ratio naman natin ay 1:4. Bali, let n para sa common number na i-multiply natin dyan. So, let n para sa common number na i-multiply natin sa ating ratio para sa actual na number. Na kung i-multiply natin ito, ang sagot or yung product ay 36. So, since 1 lang din naman yan, so that is n lang, and then i-multiply sa 4n. Therefore, this will be, ang smaller number natin ay n i-multiply sa 4n. Ang sagot daw ay 36. n times 4n, this is 4n squared equals 36.
Itong si 4, since pang-multiply siya dyan, kapag matransfer, pang-divide na yan sa kabila. Now, n squared equals 36 divided by 4, and this is 9. Para makuha natin yung value ni n. Since itong si n dito, mayroon siyang exponent na 2. Kapag matransfer sa kabila, pang-square root siya doon. In other words, mag-square root tayo to both sides para makancel yan siya. Letter n na lang yan. Now, n equals square root of 9. That is equal to 3. Kaya ang sagot dito ay 3. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.